Sa pagsisimula pa lang ng kabanata ay nakakasabik ng mapanood ang paglabas ni Vecker bilang Nighthound sa gitna ng matinding labanan sa arena at ang pagpapa-enroll ni Camus Merg sa paaralan. Matutuloy na ba ang naudlat nilang love story? Dumating din ang hinala ni Vince Mord dahil nakita niya ang isang bracelet para lang sa mga estudyante ng academy at ngayon ay nasa kamunto ng Nighthound. Mabubunyag na ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Vecker? Huwag na natin patagalin patara, simulan na natin. At please like and subscribe mga lods sa ating YouTube channel. Pagkatapos ng hindi inaasahang nakaantig na talumpati ni Vice Principal Vinci, umalingaw-ngaw ang stadium sa napakalakas na palakpakan. Dinaig ng emosyon ang mga estudyante, hayagang umiiyak sina Piggy, Tudor, at Sancho. Ipinahayag ni Piggy ang kanyang pagkagulat na kaya palang magsalita ng ganoon kainit si Professor Vinci. Pabirong sinabi ni Tudor na baka may ibang sumulat ng talumpati para sa kanya. Si Sancho, pilit pinipigilan ng sarili, ay nagbulong na ang mga mandirigma ay hindi umiiyak. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik at walang emosyon si Bianca, at tila ipinahihiwatig ng kanyang malamig na ekspresyon na tumahimik na ang kanyang mga kaibigan. Makikitang naantig din si Dolores, mapagnilay na nagsabing malinaw na maraming iniisip ang propesor. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay umiiyak ng todo at sumang-ayon na labis siyang naantig. Pagkatapos ay humarap ang umiiyak na babae kay Dolores at nagtanong kung siya ba ang estudyanteng tinutukoy ni Vinci, dahil siya ang pinakamadalas nitong nakausap. Nagulat, tahimik na itinanggi yun ni Dolores, sinabing hindi niya yun iniisip. Mula sa malapit, napaisip si Vicker sa tanong na yun. Isang patak ng pawis ang damaloy sa mukha ni Vicker habang tahimik na napaisip si Dolores kung sino kaya ang nagawang magmulat ng mga mata ng matigas na propesor. Habang bumababa si Vinci mula sa podium ng seryoso, sinalubong siya ni Headmaster Winston, na may ngiti at binati sa mahusay at nakaaantig na talumpati. Pinagmasdan siya ni Winston nang may pag-iisip bago siya mismo ang umakyat sa entablado. Lumapit sa mikropono si Headmaster Winston at nagsimulang magsalita, nagpakilala siya at pabirong sinabi na napakahusay ng talumpati ng vice-principal kaya mahirap sundan. Dagdag pa niya, sana raw ay mas naghanda siya. Nagbigay muna siya ng karaniwang payo, gawin ang makakaya sa bawat sandali. Pagkatapos ay naging mas personal at seryoso ang kanyang tinig, ibinunyag niyang sa nakalipas na mga buwan, umalis siya sa akademya upang humanap ng katahimikan matapos hamina ang kanyang kalusugan dahil sa isang malalang karamdaman na tinatawag na mana overload. Ipinaliwanag niyang doon niya tunay na naunawaan kung gaano kahalaga ang kasalukuyan, may paninindigang sinabi niyang hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, hindi bukas, hindi sa susunod na oras, ni sa susunod na segundo. Hinimok niya ang lahat na ibigay ang buong makakaya sa bawat sandali, sapagkat ang kamatayan ang nag-iisang bagay na patas sa lahat. Tinapos ni Headmaster Winston ang kanyang talumpati sa isang taus-pusong pakiusap sa mga estudyanteng magsisimula na ng bakasyon. Huwag kalimutang mahalaga ang buhay at oras, mabuhay ng walang pagsisisi, sapagkat maaaring bukas, o sa susunod na sandali, ay mawala na ang lahat. Ngunit naputol ang kanyang mga salita sa pinakakakilakilabot na paraan, isang malaking, mabagsik na lilang tentacle na tila letigo ang biglang sumulpot at tumagos diretso sa kanyang dibdib, sumabog ang dugo sa hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sukdulang pagkabigla habang unti-unting nawawala ang buhay sa kanyang katawan. Nalubog sa kaguluhan ng buong stadium, nanatiling nakapako ang mga estudyante sa takot at hindi makapagsalita, nanlalaki ang mga mata sa sindak. Maging si Vicker, na nakakita na ng maraming sakuna, ay lubos na nabigla sa biglaan at marahas na pag-atake. Umubo si Winston ng napakaraming dugo habang itinaas siya sa ere ng lilang tentacle. Pagkatapos ay marahas siyang inihagis at ibinagsak sa entablado, na nagwasak sa bato at lumikha ng napakalaking bunganga sa lupa. Nakabulagti siyang duguan at wasak ang katawan, buhay pa ngunit nasa di masukat na sakit. Isang malalim at nakakakilabot na sigaw ng paghihirap ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Habang umaalingaw ang kanyang sigaw, isang figure ang bumagsak malapit sa kanyang katawan, tila nagsisimula pa lamang ang paglusob. Sa gitna ng kaguluhan, nakahandusay sa basag na lupa ang maringal na espada ng headmaster. Isang figure may mataas na takong ang lumapit at pinulot ito. Ibinunyag ang umatake, si Ms. Yeraburos, mula sa likod ng kakaibang maskara. Kumikislap ang kanyang mga mata sa mapanganib na lilang liwanag, may matagumpay ng ngiti, idineklara niyang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang premyo, ang susi, ang Winter Sword Orwell. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang tagumpay, sumigaw sa galit si Vince Mord, tinawag ang kanyang pangalan at nanumpang hindi siya makalalampas.
Siya at ang iba pang propesor ay sabay-sabay na bumunot ng mga espada at sumugod upang harapin siya. Puno ng takot at hindi makapaniwala ang mukha ni Vinci habang nakatingin sa nabuwal na headmaster, hindi niya maunawaan kung paanong ang isang natatanging swordmaster tulad ni Winston ay natalo ng ganoon kabilis, kahit pa sa isang ambush. Ngunit ang takot ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay matinding galit nang mapansin niya ang isang pamilyar na berdeng pulse heiress na may lilang hiya sa kamay ni Ouroboros. May nakakasuklam na katiyakan siyang napagtanto, nagkunwari itong opisyal ng paaralan upang malusutan ang seguridad at makapasok sa arena. Sinumpa niya ang pagkukulang na nagbigay daan dito. Pinatatag ang loob, hinarap ni Vinci ang mamamatay tao, sumigaw siya na maaaring nagtagumpay ang ambush. Ngunit hindi ito makaalis ng buhay sa akademya. Lumitaw ang isang kumikislap na asul na magic circle sa kanyang kamay habang idineklara niyang ang paaralan ay isang institusyong gumagalang sa rurok ng sining ng pakikipaglaban. Nagningis ang kanyang mga mata sa kapangyarihan, kasama ang dalawa pang determinadong propesor, ipinahayag niyang sa lakas lamang, para silang isang hukbo, at wala itong pag-asang talunin silang lahat ng mag-isa. Ngunit naglabas si Miss Ouroboros ng nakakatakot at baluktot ng ngiti, malamig niyang tinanong si Vinci kung kailan ba niya sinabi na siya ay nag-iisa. Napahinto si Vinci Morg, isang patak ng pawis ang damaloy sa kanyang mukha habang nakatingin siya rito ng may pagkalito, hindi may proseso ang kahulugan ng mga salita nito. Biglang may napakalakas na puwersang tumama sa depensa ng arena, ang asul na hexagonal magic barrier na nagpoprotekta sa stadium ay nabasag, nagkapira-piraso sa hindi mabilang na tipak ng liwanag. Napatingala si Vinci sa langit, walang magawa habang nagkakawatak-watak ang depensa, nagsimulang magsigawan sa takot ang mga tao. Humalakhak ng baliw ang assassin, tinatakpan ng mukha ng kanyang kamay. Inamin niyang labis niyang minamahal ang tunog ng kanilang takot. Pagkatapos ay nagsimula ang pagbabago, nagbago ang kulay ng kanyang buhok mula puti tungo sa matingkad na lila. Hinubad niya ang maskarang tumatakip sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan siya ni Vinci. Nakatulala si Vinci, ang kanyang mukha ay larawan ng ganap na pagkabigla, habang nakilala niya ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ilang sandali matapos ang pagsabog, ibinunyag ng mamamatay tao ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, siya pala ay si Professor Sadie, may ligaw at baliw na ekspresyon sa kanyang mukha, nakalabas ang dila, casual niyang tinawag sa pangalan ni Vinci. Nakatitig si Vinci sa babaeng nasa harapan niya, lubos na hindi makapaniwala, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang nauutal, hindi maunawaan ang pagtataksil, sa wakas ay naitanong niya kung siya nga ba talaga si Professor Sadie. Nakatayo itong tuwid, may nakakatakot ng ngiti at ang kanyang katahimikan ang nagpapatunay sa pinakamasama niyang hinala. Biglang may malalaking anino ang lumabas mula sa alikabok sa harapan ni Vinci. Ang mga dambuhalang taong ito ay may nakakabit na asul na kristal sa kanilang mga katawan at tumitingin kay Sadie ng may baliw na debosyon. Isa sa kanila ang nagulat na winasak na niya ang mana wall ayon sa utos, samantala, ang iba ay kakaibang nagmamakaawa na parusahan sila, hampasin at tapakan, habang tinatawag siyang kanilang reyna. Nalilito si Vinci at tinanong kung sino-sino ang mga ito. Ngumiti si Sadie ng baluktot at ibinunyag na sila ay mga hinahanap na kriminal, matagal na pala siyang lihim na naghahanda para sa mismong araw na ito. Biglang nagbalik sa alaala ni Vinci ang mga pagkakataong hindi siya sumipot sa mga investigasyon, ang palagi nitong pagkalasing, at ang mga kulang na detalye sa kanyang mga ulat. Napagtanto niyang ang pagpapanggap nitong pabaya ay panakip lamang upang makapag-ipon ng pribadong hukbo. Namula sa tuwa ang mga kriminal at humingi ng susunod na utos sa kanilang reyna. Lalong lumapad ang ngiti ni Sadie, itinutok niya ang kanyang sandata at inutusan silang kumalat at pasabugin ang mga lugar. Sumunod ang mga kriminal na may kristal at naglaho sa iba't ibang direksyon sa bilis na lampas sa karaniwang tao. Naiwang tulala si Vinci at ang mga guro sa likuran niya habang unti-unting bumibigat ang katotohanan ng nangyayari. Matapos ang pagkilos na yon, bakas sa mukha ni Vinci ang hilakbot sa sumunod na pangyayari. Nakita niya ang mga estudyanteng duguan na nakahandusay sa basag at wasak na lupa. Matapos ang pagsabog, nakalikha si Vinci Morg ng asul na harang upang protektahan ang mga estudyanteng nakaligtas, ngunit kakilakilabot ang pinsala. Hirap na hirap siyang panatilihin ang harang habang sumisigaw kay Sadie, hinihingi ang dahilan ng kanyang karumal-dumal na ginawa. Nakatayo si Sadie sa gitna ng alikabok at mga guho, nakangiti lamang, inaasar pa niya si Vinci, sinasabing kaya siya propesor ng akademya dahil nakaligtas siya sa pagsabog. Galit na galit siyang nagtanong kung noon pa ba siya baliw o kamakailan lang siya nasiraan ng bait.
Biglang pumasok sa isip niya ang insidente ng 47, ang makasaysayang pangyayaring sumira sa kanyang pamilya, at tinanong kung yun ba ang dahilan ng kanyang ginagawa. Mukhang humanga si Sadie na alam niya ang kasaysayan ng kanyang pamilya, pinuri pa niya ang matandang lalaki sa kanyang impormasyong nakalap at tinanong kung iniisip ba ni Vinci na ginagawa niya ito para ipaghiganti ang kanyang pamilya. Sumagot si Vinci na ang insidente ng 47 ay isang rebelyon lamang na pinamunuan ng mga hangal na nilamon ng kapangyarihan. Lumamig ang ekspresyon ni Sadie, ayon sa kanya, maaaring ganoon nga ang tingin niya roon, ngunit malayo yon sa katotohanan na ikinagulat naman ni Vinci. Sinimulan niyang isalaysay ang kasaysayan 35 taon na ang nakalipas, matapos magkaisa ang imperyo. 47 pinuno ng mga pamilya ang umatake sa palasyo at pumatay ng napakarami sa tinawag na insidente ng 47 pamilya. Nauwi ito sa massacre, 46 sa mga lider ang agad na pinatay. May iisang nakaligtas, ang pinuno ng pamilyang Sad, ang kanyang lolo, inaresto ito at ikinulong sa piitang tinatawag na Nouvelle Vague. Itinaas ni Sadie ang isang daliri at ipinaliwanag na bagaman sinabing ang layunin ng rebelyon ay agawin ang trono, iba ang kanilang tunay na hangarin. Nakinig ng mabuti si Vinci habang nagpapatuloy siya. Ayon kay Sadie, natakot ang pamilya imperial na may iba pang sasama, kaya itinago nila ang katotohanan sa publiko. Hinila niya ang buhok ng walang malay at dagwang si Headmaster Winston at marahas itong iniangat. May nakakatakot na titig. Ipinahayag niyang ang tunay na layunin ay ibalik ang panahong ang malalakas lamang ang nabubuhay, ang pagbabalik ng panahon ng naglalaban na estado. Nalito si Vinci sa narinig, ipinaliwanag ni Sadie na matapos ang pagkakaisa at kapayapaan, hindi nalakas ang pangunahing batayan ng hustisya at kapangyarihan. Sa lipunan, tinatanggap na kahit ang mahihina ay maaaring umangat at talunin ng malalakas kung magsisikap lamang. Sa kanyang paningin, hindi ito katanggap-tanggap. Lalong tumindi ang kanyang tinig habang inilalarawan ng isang madilim na mundo kung saan ang kapayapaan ay ginagawang parang alagang hayop ang mga tao, kapag nawala ang lakas, nagiging target at tinatratong parang basurang may balat ng tao. Hindi matanggap ni Vinci ang baluktot na lowika niya, tinawag niya itong baliw at tinanong kung pinatay ba niya si Winston dahil lamang sa ganitong paniniwala. Ipinaalala niyang si Winston ang nagprotekta sa kanya noong insidente ng 47, iniligtas siya sa parusa dahil lamang sa pagiging kamag-anak ng mga rebelde, siya rin ang nagtaguyod sa kanya upang maging propesor. Paano raw niya nasuklian ang kabutihang yun, ng pagtataksil at karahasan? Tahimik na nakatayo si Sadie habang hawak ang ulo ni Winston at sinisigawan siya ni Vinci. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging dalisay na galit, kumagit siya sa kanyang mga ngipin at pinatigil si Vinci sa pagsigaw. Kumislap ang kanyang mata sa lilang puot habang sumisigaw na ang walang hiyaraw na iyon ang nagpaaresto sa kanyang lolo. Ibinunyag niya na ang dahilan kung bakit nagkaroon si Winston ng mana congestion ay dahil nasugatan ito habang nakikipaglaban sa kanyang lolo noon. Walang pakialam na ibinato niya sa lupa ang lupaypay at dagwang katawan ni Winston, malamig niyang idinagdag na bukod sa personal niyang paghihiganti, mukha rin ito ng paaralan, kaya kailangan talaga nitong mamatay. Ibinalik ni Sadie ang mga sinabi ni Vinci laban sa kanya. Inuyam niya ang pahayag na ang akademya raw ay lugar na sumasamba sa sukdulan ng sining pandigma. Napangiwi siya at tahasang sinabing kalokohan yun. Tinitigan niya ang gintong sagisag ng Colosso Academy at inilabas ang tunay niyang damdamin, tinawag niya itong basurang lugar na itinatago lamang ang tunay na martial arts. Ayon sa kanya, umiiral ang paaralan para paamuhin ang mga tunay na mandirigma sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa gobyerno at tagumpay, ginagawa silang sunod-sunurang kasangkapan ng sistema. Habang marahas na umuusbong ang lilang enerhiya sa kanyang katawan, idineklara niyang bulok ang kasalukuyang sistema. Ipinahayag niya ang kanyang brutal na paniniwala, ang malalakas lamang ang dapat maging simbolo ng kapangyarihan, at ang iba ay dapat alisin. Nangako siyang siya mismo ang magiging sakunang yon. Mahigpit na hinawakan ng kanyang latigo, binalaan niya silang huwag magreklamo sa kanilang kapalaran. Pipilitin daw niya silang tanggapin ang bagong marahas na realidad. Sa isang nakakabinging sigaw, pinakawalan ni Sadie ang kanyang buong lakas, napalibutan siya ng bagyo ng lilang enerhiya at ng kanyang mga kristal na tauhan, isinisigaw niyang magiging isa siyang likas na kalamidad, ngunit biglang naputol ang kanyang pagwawala. Isang napakalaking sinag ng pulang liwanag ang bumagsak sa gitna ng labanan. Tumama ito sa lupa ng may napakalakas na puwersa, nagdulot ng napakalaking pagsabog ng pulang enerhiya na nagdurog sa batong sahig at nagpalipad ng mga debris sa paligid. Napahinto si Sadie, mula sa pagmamataas ay naging purong pagkabigla ang kanyang mukha habang nasasaksihan ang biglaang pagkawasak.
Mula sa ulap ng alikabok at pulang enerhiya, may bagong figurang lumitaw. Nakatayo ito ng kalmado sa ibabaw ng mga basag na katawan ng mga kristal na tauhan ni Sadie, siya si Osiris. Malamig ang titig ni Osiris kay Sadie, nataranta ang mga kriminal na may kristal, natitigilan sa takot sa mga biglaang dumating na tulong, hindi nila maintindihan kung saan ang galing ang mga makapangyarihang mandirigmang ito. Sa kabila ng takot, sinubukan nilang magtipon muli, sumisigaw na mas marami sila at hindi sila kayang talunin ng isang espada lang. Dalawang halimaw ang lumusob mula sa himpapawid patungo kay Osiris upang siya'y kuyugin, ngunit bago pa man sila makalapit, tinamaan sila ng malalakas na sinag ng enerhiya at mga palaso, isa pa nga ay diretsyong tinamaan sa ulo. Mula sa malayo, nagpakita ang mga umatake, si Cervante, pinuno ng pamilyang Asher Spearman, at si Roderick, pinuno ng pamilyang Mystic Archer. Nakangiti si Cervante, humahanga sa kakayahan ni Osiris, ang batang panginoon ng pamilyang Baskerville, na umabot sa ganitong antas sa murang edad. Ayaw nilang malamangan ng nakakabata at determinado silang protektahan ang sarili nilang mga anak sa akademya, kaya pinalakas ng dalawang pinuno ang kanilang mga sandata. Sumang-ayon si Roderick na hindi nila maaaring hayaan ang kabataang henerasyon na lampasan sila, at naghanda silang sumabak sa laban. Habang nababantayan ang kanyang magkabilang panig, lumingon si Osiris sa kanyang mga kapatid, ang Baskerville triplets. Inutusan niya silang kunin si Pomerania at dalhin agad sa ligtas na lugar. Sumigaw ng pagsang-ayon ang mga triplets. Pagkatapos agad silang tumakbo, buhat ang bata palayo sa panganib. Malaya ng lumaban ng walang pagpipigil, naglakad si Osiris patungo sa natitirang mga kaaway. Kumikislap ang kanyang mga mata sa intensyong pumatay habang idinedeklarang papatayin niya ang sinumang hamarang sa kanya, at inipon niya ang kanyang mana sa talam ng espada. Pagkatapos pinakawalan ang mapaminsalang ika-6 na teknik ng Baskerville, kumilos siya na parang isang anino, gumuhit ng napakalaking hugis bituing marka sa hanay ng kalaban, agad na napaira piraso ang mga crystal monster, hindi man lang nakareact sa bilis at eksaktong pag-atake. Lumapit si Vinci Morg at itinuro ang pagkabigo ni Sadie. Sinabi niyang hindi lamang tauhan ng akademya ang kanyang kalaban, kundi ang nagkakaisang lakas ng lahat ng makapangyarihang pamilya sa imperyo. Tinanong niya kung hindi pa ba niya nauunawaan ang simpleng katotohanan, na ang kapangyarihang ginagamit para mangagaw ay laging mas mahina kaysa sa kapangyarihang ginagamit para magprotekta. Tumawa si Sadie sa harap ni Vinci, aliw na aliw sa leksyon tungkol sa kapangyarihan ng proteksyon. May baliw at baluktot na ekspresyon, dinilaan niya ang kanyang daliri at nagbigay ng nakakatindig balahibong sagot. Ayon sa kanya, sapat nang alisin niya ang mga bagay na nais nitong protektahan upang mawalan ng saysay ang kanyang lakas. May nakakatakot na ngiti, tinanong niya kung hindi ba siya tama. Agad na ipinakita ang brutal niyang paniniwala. Sa malapit na guho, may isang batang babae na umiiyak ng walang tigil sa ibabaw ng nakahandusay na katawan ng kanyang ina, sumisigaw para dito, nakalambitin sa ibabaw ng malungkot na tagpo ang isang dambuhalang crystal monster. Tinitigan nito ang mag-ina at napansin na buhay pa ang ina. Tinanong nito ang takot na bata kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Namilipit ang mukha ng halimaw sa isang masayang ngiti habang naghahanda itong tapusin ang gawain. Ipinahayag nitong ang kanilang reyna, si Sadie, ay nagutos na patayin ang lahat ng mahihina. Nanginginig ang bata, nanlaki ang mga mata sa sindak habang nauutal sa pagtanggi. Paralisado sa takot sa harap ng tiyak na kamatayan, naglabas siya ng huling sigaw ng takot habang papalapit ang halimaw upang umatake. Biglang may matalim na sibat na tumagos sa dibdib ng halimaw mula sa likuran, agad pinahinto ang pag-atake. Si Tudor ang may hawak ng sibat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinabagsak niya ang nilalang. Nang bumagsak ang halimaw, natigilan siya. Sa likuran niya ay sina Bianca, Sancho, at Piggy, ngunit saka siya tinamaan ng katotohanan. Nagsimulang pagpawisan at manginig si Tudor, tila naparalisa sa realisasyong nakapatay siya ng isang buhay na nilalang. Nang mapansin ni Bianca ang kanyang pagkatulala, marahas niya itong hinayla sa kwelyo at sinigawan na magising sa katotohanan, ipinaalala niyang mamamatay ang inosenteng bata kung hindi siya kumilos. Naputol ang tensyon nang magsalita si Sancho na may mabigat na mukha, tumingin-tingin si Piggy sa paligid habang nagbabala si Sancho, malaki ang problema nila. Lumabas ang nakakatakot na katotohanan, sina Sancho, Bianca, Tudor, at Piggy ay napapaligiran ng dambuhalang grupo ng mga kristal na halimaw. Sa gitna ng magulong labanan, nilapitan ni Bianca ang batang umiiyak at nagmamakaawa ng tulong. Marahan niyang tinapak ang ulo nito at ngumiti ng nakaaliw, sinabi niyang huwag itong mag-alala, ang mga kasama niyang lalaki ay napakalakas. Hawak ang kanilang mga sandata, nangako siyang ililigtas nila ang bata at ang ina nito.
Ngunit hindi pa tapos ang panganib, dalawa pang malalaking kristal na halimaw ang sumugod, sumisigaw na papatayin sila. Nanginginig si Piggy habang mahigpit na hawak ang espada, nang may dambuhalang kamay na bumaba upang durugin siya. Biglang lumiwanag ang lupa sa isang matingkad na lilang bilog ng mahika, mula sa lupa ay sumulpot ang malalaking madidilim na tinik na agad tumusok sa mga umaataking halimaw, nabuo ang isang hugis bituing harang na nagprotekta sa mga estudyante. Habang bumabagsak ang mga halimaw, may isang taong nagkomento kung gaano sila kaina, isang bagong figura ang kalmadong naglakad sa pagitan ng mga bangkay. Isang dalagang babae ang nag-utos sa kanyang maliit na nilalang na parang demonyo na sisir na higupin ang mga kaluluwa ng mga patay na halimaw. Lumapag ang maliit na nilalang at masiglang sumunod. Tinaas niya ang tungkod, kinokolekta ang lilang enerhiya mula sa mga natalong kalaban. Ngunit napansin ng dalaga na 5 ang namatay, ngunit 4 lamang ang kaluluwang nakolekta. Pinagalitan niya ang nilalang, itinuro ito at inakusahan na kinain ng isa. Nagbanta siyang papatayin ito kung hindi makikipagtulungan. Nagmamasid sina Sancho, Tudor, Bianca, at Piggy sa kakaibang eksena. Nahihiyang nagsalita si Piggy, sinabing hindi niya alam kung sino siya ngunit nagpapasalamat sa pagligtas sa kanila. Umikot ang dalaga at ngumiti ng masaya, napagtantong hindi pa siya nagpapakilala. Casual niyang dinurog ang maliit na nilalang sa pagitan ng dalawang bilog ng mahika upang patahimikin ito, saka inilahad ang kamay. Maliwanag ang kanyang ngiti nang ipakilala ang sarili bilang bagong first-year transfer sa Fire Corps student, si Camus Morgue. Nagulat ang grupo, bago pa nila maproseso ang balita, ipinakilala ni Camus ang pulang buhok na kasama niyang si Rose Morgue, isa ring first-year transfer student. Nagtipon-tipon sina Sancho, Tudor, Piggy, at Bianca at nagbulungan, kainahinala raw na may lilipat sa dulo ng semestre, ngunit aminado silang iniligtas sila ng dalawang babae. Naputol ang usapan sa isang mabilis na pitik ng daliri ni Camus, kinilala niya ang kanilang pagkalito ngunit agad nagpalit ng paksa. Lumapit siya sa mga lalaki at sinabing may pakiramdam siyang alam nila kung nasaan ang isang taong hinahanap niya. Nagtakang nagtanong si Tudor kung sino ang tinutukoy. Lamambat ang ekspresyon ni Camus sa isang misteryosong masayang ngiti, matagal na raw niya itong hinahanap. Sa isang madilim na pasilyong puno ng mga taluna na kaaway, ibinunyag ni Camus ang pangalang hinahanap niya. Si Vicar. Samantala, si Vicar ay may sarili ring paraan ng pagharap sa banta, hawak niya sa leeg ang isang aliping may kristal na maskara, pinipisil ito habang humihingal at mahina itong tumatawag sa kanyang reyna. Nakatingin si Vicar ng malamig, habang nakatayo sa gitna ng mga bangkay, malalim ang iniisip at pinaplano ang susunod na hakbang. Sa kabilang panig, matagumpay na nakatayo si Sadie sa ibabaw ng mga natalong propesor, naghihintay ang kanyang hukbo ng kristal sa utos. Tiningnan niya si Vinci Morgue at tinukso, tinatanong kung dapat ba niya itong patawarin alang-alang sa nakaraan bago pa ito tuluyang masira, may malupit at mayabang na ngiti, sinabi niyang kahit mag-alok siya, wala siyang balak makipagkasundo. Duguan at pawisan ngunit matatag pa rin, tinanggihan ni Vinci ang kanyang pangungutya, ipinagdikit niya ang mga ngipin at sinabing mas mabuti pang patayin na lang siya kaysa sumuko. Tuwang-tuwa si Sadie sa sagot, lumaki ang kanyang lilang mata sa malagim na saya habang pumayag na ibigay agad ang hiling nitong kamatayan. Sa kanyang utos, umungal ang mga dambuhalang kristal na halimaw at sumugod sa mga walang laban na guro. Ngunit bago pa tuluyang madurage si Vinci sa ilalim ng isang napakalaking kamay, isang dambuhalang patayong hiwa ng pulang enerhiya ang hamati sa hangin, pinaghiwalay ang halimaw sa isang bagsak, dumating sa larangan ang kilalang kriminal na Nighthound. Napatingin si Vinci Morgue nang hindi makapaniwala, habang ang ekspresyon ni Sadie ay nagbago mula sa kayabangan tungo sa pagkabigla sa biglaang panghihimasok. Tumayo ang Nighthound sa harap nila, kumikinang ng mapanganib ang kanyang pulang mga mata sa likod ng maskarang Plague Doctor habang mariin niyang tinititigan ang mga kontrabida. Itinaas niya ang kanyang braso at itinuro ang isang direksyon, sa malamig na tinig, inutusan niya ang mga propesor na tumakbo roon, may labasan. Lubos na naguluhan si Vinci sa ipinakitang awa, nauutal siyang nagtanong kung bakit tutulungan sila ng isang kriminal, inakala niyang kakampi ito ni Monsieur Burros. Ngunit hindi nagpaliwanag ang Nighthound, tahimik siyang tumayo na nakatalikod sa kanila, kumikislap ang kanyang talam sa nakamamatay na kapangyarihan, nagbigay siya ng nakakatakot na babala, kung hindi sila mawawala agad, siya mismo ang papatay sa kanilang lahat. Nagkagulo ang mga tumatakas na propesor, sumisigaw na ang Nighthound ay isang kasuklam-suklam na kriminal, kagaya ni Ouroboros, at hinikayat ang lahat na tumakbo.
Habang tumatakbo si Vency kasama ng grupo, napalingon siya sa nakamaskarang figura at may napansin sa kamay nito, isang partikular na pulseres. Nagtaka siya kung bakit suot yun ng Nighthound, biglang may pumasok na hinala sa isip niya, pinagdugtong-dugtong ang mga detalye, iniisip kung siya nga ba ang estudyanteng nasa isip niya kanina. Samantala, nakaharap ni Sadie ang Nighthound, sa halip na matakot, tila tuwang-tuwa pa siya, ipinahayag niyang sa wakas ay nakaharap na niya ito. Namumula sa baluktot na pananabik, tinanong niya kung alam ba nito kung gaano niya katagal hinintay ang sandaling iyon. Inakala niyang pareho silang interesado sa sinaunang panahon, isang panahong puno ng digmaan kung saan ang lakas ang lahat at ang pinakamalalakas lamang ang nabubuhay, ipinilit niya ang sarili niyang marahas na paniniwala rito, inaangking kilala niya ito ng lubusan. Sa gitna ng malagim na tanawin ng isang babaeng at bata na nakahandusay sa lupa, sinabi niya na naamoy niya rito ang parehong amoy ng mandaragit, ang Nighthound. Ngunit nanatiling malamig ang Nighthound, at tahasang sinabi na wala siyang balak makisabay sa kanyang maruruming delusyon, at wala siyang interes dito. Nabigla at nalito si Sadie sa tuwirang pagtanggi. Nagpatuloy ang Nighthound, idineklara na kailangan niyang pagbayaran ang masaker na kanyang ginawa. Bigla siyang tumalon sa ere, na may pambihirang bilis habang umatake. Isang malakas na sipa ang tumama diretso sa balakang ni Sadie, sapat ang puwersa upang makabasag ng buto. Ang lakas ng tama ay lumikha ng napakalakas na shockwave na nagpabasag sa lupa sa ilalim nila. Pagkatapos ng matinding impact, tumayo ang Nighthound sa ibabaw ng natalong si Sadie. Habang humuhupa ang alikabok, nakahandusay siya sa lupa, umuubo ng dugo, hindi kinaya ng kanyang katawan ang pinsala. Habang nakatingin si Vicar sa kanya, may naamoy siyang kakaiba, isang bahagyang amoy ng demonyo mula sa kanya. Naisip niya kung saan niya nakuha ang kakaibang kumikislap na kahel na mata. Sa kabila ng matinding sugat, lumitaw ang baluktot ng ngiti sa mukha ni Sadie. Iniunat niya ang nanginginig na kamay patungo sa kanya, hindi takot kundi tila nahuhumaling, sinabi niyang alam na niya ito noon pa, na siya lang ang makapagbibigay sa kanya ng tunay na pananabi. Ngunit tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan, nawala ang pokus ng kanyang mga mata at bumagsak siyang walang malay sa basag na sahig na bato. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang walang malay na katawan, ibinaba ni Vicar ang kanyang sandata at malamig na nagpasya na wala na ito sa tamang pag-iisip. Pansamantalang natapos ang labanan, yumuko si Vicar at dinampot ang isang nahulog na sandata. Itinaas niya ang Winter Sword Orwell, nakilala niya itong personal na espada ng yumaong Headmaster Winston. Kinuha rin niya ang makapangyarihang artifact na tinatawag na Impenetrable Holy Ring, habang inilalagay ito sa kanyang dimensyon na lalagyan. Naisip niyang balak sana niyang nakawin ang bagay na yun makalipas ang 6 na buwan kapag umalis siya sa paaralan, hindi niya inaasahan na nakuha niya ang ganoong kayamanan ng mas maaga. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, may malalim na kabaang bamalat sa kanya, naalala niyang sa dati niyang buhay. Bago siya nagbalik sa nakaraan, wala siyang narinig na insidenteng may kinalaman kay Monsieur Burus, napagtanto niyang malaki na ang nabago sa takbo ng panahon, at may mali. Bigla siyang natigilan, nanlaki ang kanyang mga mata sa tunay na pagkabigla. Sa likod ng maskara, nanatili siyang nakatayo sa tahimik na pagkabigla habang nakatingin sa lupa. Nakatitig ang kanyang mga mata sa katawan ng lalaking dapat ay patay na, si Headmaster Winston yun, nakahandusay sa lawa ng dugo, may malaking butas sa dibdib kung saan siya nasaksak, ngunit sa matinding takot ni Vicar, hindi pa ito tuluyang nawawala, biglang damilat ang mga mata ni Winston, kumikislap sa masamang pulang liwanag. Isang kakaibang balintataw ang tumitig paitaas kay Vicar, taglay ang nakakatakot at tila hindi makataong tingin.